Okay, good day. So we will continue our discussion on the alarms, engine room alarms. So we have here the main engine shutdown signals. So first, ang pinaka delikadong parte ng um, hindi naman siya delikado siguro or pinakamalaking um, problema pag na-shutdown yung ating main engine, especially pag nagbabiyahe tayo na may bagyong tumulo sa atin or traffic yung lugar. So kailangan prevent natin na mag-shutdown ang ating main engine. So meron tayo dito mga different shutdown signals or alarms na makikita natin sa barko. So first, we have the auto chip shutdown. So maaaring yung ating auto chip or yung pinaka main program ng ating barko. So auto chip ang tawag doon. So siya ang nagko-control sa automation ng barko or ng main engine. So maaaring yung auto chip mismo ang nag-shutdown, yung auto chip mismo ang nag-slow down, or yung auto chip mismo ang nag-fail. Kaya meron tayo dito. Okay? So auto chip. Nag-fail yung ating auto chip or slow down, shutdown. So pag yung auto chip natin nagloko, automatic yung ating main engine mag-shutdown din siya. Magbibigay siya agad ng signal sa main engine na mag-shutdown kasi wala na palang automation na nangyayari. So, possible, pwede natin siyang i-reset agad. Baka ma-check agad natin kung anong problema bago natin i-start ulit yung ating main engine. Next, we have the main lube oil pressure signal. So, pag yung ating lube oil pressure signal bumaba pa ng 3 bars, so 3 bars or less, pag nag-less na yun ng 3 bars yung ating lube oil pressure, automatic magbibigay agad siya ng signal sa makina na mag-shutdown. Pero since meron tayong pangalawang signal number 2 pala, 2.7, possible na yung 3.0 na to, yung low oil pressure signal number 1 na 3.0, magbibigay lang siya muna ng slow down signal. And then, after, pag bumaba pa siya ng up to 2.7, automatic mag-shutdown agad yung makina mo. Kasi ibig sabihin nun, naubos na yung langis na papunta sa makina, so maaring yung filter or may nangyaring nasira ng pump or nakulangan yung langis mo, and then bawal yung makina na tumakbo ng walang langis. Kaya pag bumaba agad yung pressure niya, automatic shutdown mo lang agad. Mas madaling magpalit ng bomba kaysa magpalit ng buong makina, di ba? Next, jacket main engine, jacket water pressure. So, pag wala nang fresh water cooling yan sa jacket natin or sa liner natin, so pag bumaba na yung liner pressure, ang pressure ng cooling water sa ating liner ng 2.4 bars, mas bababa sa 2.4, so automatic mag-shutdown yung makina. So ganun pa rin, mas mahal yung palitan yung buong makina kaysa magpalit lang ng cooling water or magdagdag ng cooling water or magpalit lang ng pump, diba? Yun. Next, main engine piston lube oil flow signal. So pag at lube oil flow natin sa piston natin is less than 2 kg per second na, mababa na masyado yung binibigay na lube oil sa piston or sa ating lubricator or sa piston, dating na piston pala. Kung bumaba na yung pressure ay kilogram per second pala, yung feed rate pala niya, pag bumaba ng 2.0 kg per second yung feed rate niya, bigay siya ng shutdown sa makina. Next, exhaust valve air spring signal number 1, 4.5, and signal number 2, 4.5, shutdown agad yan. Pag bumaba ng 4.5 bar ang pressure ng ating exhaust valve. Kasi pag bumaba na yan ng 4.5, hindi na bubukas yung exhaust valve or hindi na gagalaw yung exhaust valve ng maayos. So, possible masira yung makina natin. So, shutdown niya ganyan. Main engine speed signal. So, high level at 110 RPM. Pag lumagpas na ng 110 RPM yung ating main engine, mag-shutdown agad yan. Kasi tawag doon is nag-overspeed na siya. So, kailangan i-prevent natin yung makina na mag-overspeed. So, ano ba yung mga dahilan kaya mag-overspeed? Maaaring nabasada yung upa dahil sobra yung
pitching ng barko or maaaring yung controls niya or maaaring sa fuel pump niya or fuel injection or sa fuel system niya, sobra yung fuel na binibigay. So, maraming possible cause ng pag-overspeed. So, kailangan mo natin i-check bakit siya nag-overspeed bago natin i-start ulit yung makina. Or we can start the main engine at a slow pace. So, check muna natin sa mababa RPM kung ganun pa rin yung problem niya. And then, check bago natin check pa sa ibang ano pa kaya other causes na nangyari bakit nag-overspeed yan. So this engine pala is a Sulzer engine, 12-cylinder 2-stroke engine. So different engines have different set points naman. So wag nyo na i-compare to sa ibang makina. So diba? So ito is for Sulzer lang. So at least meron lang tayong guide. So hindi naman ito applicable sa lahat ng makina kasi ibang makina iba-iba yung set point nila. Okay. Last natin dito sa shutdown signal, VIT. So, variable injection timing natin, nag-control fail. So, nag-fail yung control natin sa bit at back natin. Kaya, bibigyan siya agad siya ng shutdown signal sa main engine para hindi na masira yung ating makina. Okay. Next, we have the slowdown signal. So, here we have the main low oil pressure signal 3. So, pag bumaba yung low oil pressure natin ng 3.2, slow down signal agad yan. Ano yung kanina? Pag bumaba ng 3.0 or 2.7, shut down. Pag 3.2 pa lang, slow down na. Slow down muna. Pag bumaba ba ng 3 bars, shut down na agad. So, makikita natin yung pag nag-slow down, pwede natin i-reset siya or i-check agad natin yung pump. Baka meron nangyari doon, may leaking or may problem yung pump. Or baka yung sensor, okay lang siguro pag yung sensor lang yung sira. Pero pag yung bomba na mismo sira, yun ang delikado. So, kailangan natin i-slow down yung makina before shut down. Next, we have the crosshead loop oil pressure signal at 9 bars. So, pag 9 bars, slow down lang. Jacket water pressure signal. So, yung pressure natin sa jacket cooling natin is 2.5 bars, slow down. Temperature at 95 degrees, slow down pag 95. High temperature. So, yung setting natin sa cylinder outlet is up to 88, di ba? And pag tumaas pa siya up to 95, magbibigay na siya ng slow down signal. Pag lumagpas pa dyan, shut down agad. Or malimit naman. Wala naman siguro shutdown. Meron ba shutdown kanina? Walang shutdown. So, pressure lang. Or temperature ng jacket water, walang shutdown. Okay. Slow down lang. So, slow down siya para mas medyo lumamig yung ating temperature. Ito rin sa loop oil outlet at 85 degrees. Pag tumaas na siya ng 85 degrees, magkakaroon ng slow down. Next, cylinder exhaust outlet temperature signal. So, kailangan yung ating exhaust temperature ng ating cylinder is up to 520 degrees Celsius lang. 520, ganun kainit yung outlet ng exhaust. So, pag lumagpas pa doon, pag umabot na ng 520, mag-slow down agad yung makina. Usually, kahit 400, mataas na nga yun sa ibang makina. So, usually naman, yung may ibang makina, 400, doon yung normal nila. So, 400 to 450. Pero pag ganito, 520 na, medyo mataas na yan, magbigyan na ng slow down yung main engine. Next, main engine cylinder exhaust deviation temperature signal. So, yung deviation, ibig sabihin, yung bawat cylinder mo nagkakaroon ng difference na up to 70 degrees. So, for example, yung cylinder number 1 mo is 400. Tapos yung number 2 mo is 470.
So, number 3 mo is 480. So, nagde-deviate na. More than 70 degrees na yung deviation ng cylinder. So, magkakaroon na ng signal. Magbibigay na ng slowdown signal sa main engine. So, pag ganyan pa yung temperature, mataas na yung difference ng mga temperature, tapos hindi pa nagbigay ng slowdown yung makina mo, maaaring may sira yung ating slowdown signal. So, check naman natin doon. Next, exhaust inlet temperature signal sa turbocharger. 530 degrees Celsius naman yung alarm natin sa turbocharger. Check, mas mataas. Isa sa ating cylinder exhaust. So, mas mataas yung turbocharger kasi lahat na ng exhaust mula sa 12 na cylinder is doon nag-uupukan doon, nagbabanggaan doon sa turbocharger lahat. Kaya mas mataas talaga yung temperature ng turbocharger kaysa sa exhaust lang ng each cylinder. Okay, so meron pa tayong slowdown signals. So, number 1, we have the main engine exhaust valve air spring. So, number 2, we have the main engine lube oil inlet temperature signal. So, at 55 degrees Celsius, yung lube oil, pag mataas na ng 55 degrees yung lube oil natin, inlet, yung inlet ng lube oil, slow down agad yan sa main engine. Main engine thrust lube oil outlet temperature signal. So, sa thrust bearing natin, or sa thrust bearing ng main engine natin, pag mataas na masyado at 65 degrees Celsius yung outlet temperature, alarm agad yan, slow down signal. Oil mist. So, yung oil mist naman, yung oil mist is yung pag mainit na masyado yung ating langis, then nagkakaroon nagiging mist na siya or nag-evaporate na siya, nagiging mist na siya doon. Pag medyo mataas yung ating oil mist content ng main engine, kailangan natin i-shutdown yan or slow down. Kailangan mo natin slow down kasi baka yan pa yung maging cause na mag-explode yung makina mo. Kasi yung oil mist, pag nailagay mo yan sa mainit environment, pwede yan sumabog. So we should prevent that. So slow down agad yung makina. Next, turbocharger bearing low oil temperature signal. So yung low oil temperature nating bearing is 120 degrees. 120 degrees ang taas na. So automatic mag-slow down yung makina. Mainit naman talaga sa turbocharger, kaya mainit yung langis niya. So iba naman yung langis na nilalagay sa turbocharger kaysa sa makina. Next, turbocharger casing, jacket water temperature signal, 94 degrees. So yung cooling ng ating turbocharger casing is water cooled. So pag lumagpas or umabot na siya ng 94 degrees Celsius, mainit na yun, baka kumulo na yung tubig mo, mawawalan na yung cooling mo. So kailangan din i-slow down yung main engine. Next, turbocharger vibration signal. Pag masyadong mataas na yung vibration ng ating turbocharger, baka yung bearing na yung nasira doon or may something na kumalang doon sa loob. So, kailangan natin i-slow down and then pag check mo natin yung turbocharger, pag okay, pag hindi na okay, shut down and then anong sabihin ng chief engineer kung pipe ng turbocharger bearing or check mo natin yung turbocharger. Maraming choices. Okay. Next, cylinder oil flow signal. So, yung flow signal niya mababa na, kailangan na mag-shut down. Slow down. Oh, sorry. Okay, next we have the main engine cylinder scavenge air box temperature signal. So, yung temperature niya, scavenge air box natin, pag umabot na ng 120 degrees Celsius, kailangan natin i-slow down yung makina, baka magkaroon pa ng explosion sa loob ng ating scavenge air box. Kasi minsan yung scavenge air napupuno na ng dumi, and then pag medyo mainit pa yung loob, so maaaring magkaroon ng combustion or masunog sa loob or magkaroon pa ng explosion sa loob. So kailangan i-slow down agad yung makina. And then check natin yung scavenge air box, linisan natin or drain natin yung dumi doon. So, to be sure na walang mangyari. Next, cylinder pressure. So,
Yung pressure natin sa cylinder, maximum pressure natin is up to 190 bars. So medyo malaki pala. Mataas yung pressure na sa cylinder natin, 190 bars. So pag umabot na ng 190 bars, kahit saan sa mga cylinder na yan, so we have 12 cylinders, so magbibigay agad siya ng alarma sa atin para ma-check agad natin kung saan may problema, bakit kakaroon na ng maximum pressure more than 190 bars. So ganun pa taas yung pressure, baka after burning may leaking ng fuel or may problem dun sa loob ng ating cylinder, kaya mataas masyado yung maximum pressure na nag-fit. Okay. Next, we have the miscellaneous signals. We have the bridge control loss of response. So pag nag-alarma yan, check agad natin yung baka may electrician or ma-check natin sa manual kung ano yung problem. So yung bridge control, nawawalan yung bridge control, hindi nila na-control yung main engine natin, or may problem sa wiring, so may nasirang wire, diba? Next, the main engine shaft power. So pag lumagpas na ng 53.5 megawatts yung ating shaft power, may problem na doon. Too much na yung power na nag-create niya, so check agad natin sa manual. Okay, next, main engine vibration index up to 60% lamang. Pag sumobra pa doon, mag-alarma, check agad natin kung saan gagaling yung vibration, kung baka sa bearing, may bearing na problem, may problem sa main engine, or sa propeller may problem, so check natin kung saan. Propeller hull vibration, ganun din. And then pump auto standby start, so maaaring yung isang pump na naka-standby lang biglang nag-auto start. So ano kayang problema? Baka yung isang bomba na yung tumatakbong bomba is hindi niya ma-reach yung desired pressure kaya tumakbo na yung pangalawang bomba, or may sira lang sa ating automation. So check muna natin bago natin galawin, or check natin kung ano nangyari, bakit nag-auto start yung standby na pump. So hindi dahil naka-standby lang siya, okay lang yan na mag-auto start yan, kasi standby yan eh, diba? So yan naman ang trabaho talaga niya, magtatakbo siya pag kailangan. Pero i-check mo rin bakit nangyari yun. So ano nangyari, bakit nag-start yung naka-standby lang? Maaring may nangyari sa service na pump, yung pump na naka-service, mayroong nangyari siguro, kaya nag-start yung pangalawang bomba, diba? So check agad natin. So in every alarm, huwag nating baliwalain, kailangan din isipin kung bakit siya tumakbo, bakit siya nag-alarma, kung anong kailangan natin check, or kung hindi natin alam, check natin manual, magtanong tayo sa ating kapwa officers, kay chief engineer, kay second engineer, diba? So hindi naman mabigat na magtanong, diba? So, madali lang yun, tanong ka lang, huwag matakot. Next, the liner cooling. So yung liner cooling natin, pag sumobra ng 90 degrees Celsius, alarma agad siya. Pag umabot na yun ng 95 ba yun o 94? Kalimutan ko kanina. So pag 95 o 95, slow down or shut down ba yun? Diba? So ganun lang yung alarma niya. So pag nag-alarma siya ng 90 degrees, check agad natin saan yung problema. Huwag nating antayin na wabot pa siya ng 95 degrees na mag-slow down na yung makina mo or mag-shut down na yung makina mo. So maaring yung cooler natin, i-change over natin doon sa isang cooler na naka-standby. So baka madumi na yung cooler, diba? So sa jacket cooling natin, or kulang yung tubig naman natin, check natin kung okay pa yung tubig. So ganun lang. Next, piston cooling. So sa piston tube oil outlet naman natin, temperature, cylinder 1 piston, so nag 80 degrees Celsius na yung tube oil outlet niya, masyadong mainit na, alarma na siya ng high temperature sa outlet. So check agad natin kung ano, saan may problema, kung kulang ba yung langis na napupunta doon, or mababa ng pressure, or mainit yung makina mo. Check mo na. Piston cooling flow.
So, yung flow ng ating loop oil sa piston, pag bumaba pa siya na 1.0, alarma yan. So, pag bumaba pa siya ng 0.3 ba yun? 0.3, shutdown. Or, so, ba yan? Shutdown natin yun. Shutdown. So, kailangan palagi may langis yung ating piston. So, same yan sa lahat ng cylinder. Next, cylinder liner temperature. So, yung liner natin ng cylinder, kailangan hindi bumaba ng 110 degrees Celsius yung kanyang liner temperature. Masyadong malamig na yung 110 kasi umaapoy sa loob ng combustion chamber, tapos yung liner mo malamig, 110 degrees lang. So, magkaroon ng thermal crack. Yung term, makalimutan ko naman. Yung term na yun. So, kailangan ma-prevent natin na mag-breakdown yung metal natin sa liner kasi sobra palang lamig or sobrang init naman, 240 degrees Celsius. So, hindi maganda sa ating metal material ninyo. So, lower pa lang yan, 240. Pero pang upper, liner temperature high. So, sa temperature low, yan 110 degrees. Sa temperature high naman, 290 degrees. So, sa 290 degrees Celsius na yan, 290 degrees Celsius, masyadong mainit naman yan masyado sa ating liner. So, baka may mag-crack na dyan. So, sobrang init naman. Yung sobrang lamig, possible mag-crack din yung liner. So, check na saan ang gagaling yan. Baka sa too much fuel, or ano bang nangyari, bakit ulit yung liner natin. Cooling natin, baba. Diba, kulang yung cooling. I-overga natin sa standby na cooler. Mas maliit na cooler. Tapos, linisan natin yung malamig cooler. Next, cylinder head temperature cover. So, yung cover ng ating cylinder head dapat less than 340 degrees lang. Pag sumobra na 340, kailangan natin magmasid, mag-check kung bakit nangyari yan. Anong mainit. So, sa cylinder head naman, wala naman yung cooling. So, langis yan, langis. Ito, problem tayo dyan. Mainit yan, o baka nag-leak na yung din siguro. Check pa natin. Siguro nag-leak yung apoy papunta doon sa taas. So, same on all cylinders. Meron yan. Exhaust temperature. So, high alarm ng ating exhaust is 480. So, pag umabot na yun ng 520, mag-slow down na. Yan. Diba? So, exhaust outlet temperature. 480 degrees, alarma na yan. So, mas maganda pag 400 lang yung temperature. Pag magpas ng 450, malapit na sa 480, mag-alarma na yan. Hindi na maganda yan. Cylinder exhaust. Next, exhaust temperature deviation. So, deviation naman, yung hindi yung difference ng bawat cylinder, pag sumobra ng 40 plus or less than 40 yung difference nila, so magkakaroon ng temperature deviation. Pag umabot niya ng 70 degrees Celsius yung deviation niya, yun yung slowdown. Nagpapaos na ako. Marami pa lang ito. So, sa exhaust temperature deviation naman, check natin baka yung mga fuel pump natin hindi pantay yung nabibigay na fuel. So, maaaring yung isang pump masyadong marami yung binibigyan na fuel. Ibang pump naman masyadong konti lang. Tapos, doon na, nagdi-difference na yung temperature niya. Or, adjust natin sa variable injection timing kung pag madalian ng biyahe mo, adjust mo muna sandali sa variable injection timing mo, baka ma-habol mo, or check mo sa adjustment ng mga pumps mo, baka hindi na pantay. Yung ibang pumps is luma na pala, marami ng wear, tapos yung iba bago pump. So, kailangan natin ayusin yung maintenance. Or sa injector natin, maaaring nagli-leaking na yung injector na iba. Yung ibang injector naman is okay naman, yung iba naman barado na. So, check natin bakit nagkakaroon ng deviation ng ating temperature. Kailangan, kung
mas maganda kung pantay-pantay ang lahat. Pero hindi naman natin yan mapapantay, pero at least minimal lang yung difference niya. 'Di ba? Para balance yung forces na natatanggap ng ating cylinder sa makina. Pag hindi na unbalance na yan, maaring iba na yung temperature. So possible din yung force doon, since mataas na yung temperature doon, mas maaari din na yung force doon na nangyayari sa loob, mas mataas din yung force niya. So delikado yung ating crankshaft. So unbalanced forces na yun. Next, cylinder exhaust. Main engine exhaust gas smoke content. So yung content ng ating smoke content natin is up to 80% na, bawal na yon. So at least maalarma tayo para maglipat agad tayo ng diesel or change agad tayo ng fuel or kung ano bang pwede natin gawin. Or check natin yung scrubber natin kung meron na tayong scrubber, diba? Main engine exhaust gas NOx generation. Kung mataas na yung nakikreate niya na NOx or nitrogen oxide. So, bawal na yan. So, check agad natin ba saan natin pwede i-adjust baka yung scrubber natin or check natin yung injectors natin, baka hindi na maganda yung spray niya, yung atomization. Okay, next. Then there's scavenge air temperature. So scavenge air temperature, yun yung hangin na papasok pa lang sa ating combustion chamber. So first, we have the main engine air receiver pressure. So 2.5 bar high level alarm. Main engine air receiver safety valve flow. So check natin yung hangin, bakit bumaba yung pressure at tumaas yung pressure. Air receiver safety valve flow, bakit masyad 1.0 high level. So yung safety valve, bakit malakas na yung malabas sa safety valve natin. So check natin safety valve, baka kailangan ng palitan, kailangan na mag-maintenance. Next, cylinder number 1 suction temperature. Okay, yung suction temperature natin sa ating cylinder, yung scavenge air natin na pumapasok sa ating cylinder is medyo mataas na siya at 80 degrees Celsius. So mag-alarma na yan. Usually naman yan at 45 to 55 degrees Celsius lang yan na hangin na papasok sa ating cylinder. So mataas na nga talagang 80 degrees. So pag ganun, mataas na yung 80 degrees, saan ka possible may problem? Possible yung problem natin dun sa temperature controller natin sa ating charger cooler. So yung cooling natin sa charger cooler is hindi na niya na-adjust na tama yung set point temperature or yung charger cooler natin madumi na or yung cooling system natin medyo mainit na. So check natin yan na. Okay, sa turbocharger naman, actually sa lahat ng turbocharger, same lang yan. So dito tayo sa number 3 na turbocharger kasi parehas lang naman yung alarm from 1, 2, and 3. So check natin. So high level alarm, high speed. Pag sumubra pa ng 10,000 RPM ng ating turbocharger, so alarma na yan. So kailangan ay ba yun? Maybe sa makinang to, mataas na yung 10,000. Next, turbocharger compressor outlet temperature. So 230 degrees Celsius. So medyo mainit na. May alarm dyan. Ano ba pwede nating check? Baka masyadong mainit naman yan. So check natin yung turbocharger. Or Saudi ka na ba dyan?
Next, turbocharger air filter differential pressure. So, maaaring madumi na yung ating air filter. Palitan na. Air outlet temperature. Low, 25 degrees Celsius low and 65 degrees Celsius high. So, mataas pa ng 65 outlet temperature. Then, main turbocharger differential pressure. 450 millimeter water gauge WC. WG lang alam ko. Water gauge. WC. Not sure what ano yung unit nito. So, differential pressure niya, yung pressure ng ating turbocharger, air cooler, differential pressure. So, yung air cooler natin, kailangan yung kung ano yung pressure na papasok, then yan din yung pressure palabas kung malinis pa yung air cooler natin. Pero pag madumi na yung air cooler natin, syempre magkakaroon ng differential pressure ang inlet at outlet niya. So, check natin yan sa YouTube manometer natin kung gano'n nakataas yung differential pressure. Pag sumobra na siya ng 450 mm WC, so yun, mag-alarma na siya. So, sa air cooler naman, 25. Pag mababa na yung temperature, less than 25, di na maganda yon, masyadong malamig na. Then, pag mataas pa sa 65, masyadong mainit na yun. So, kahit up to 55 lang, 45 to 55, nandun yung magandang temperature natin sa air cooler. Next, main engine turbocharger, 3 turbine outlet temperature. So, yung turbine outlet natin, meron siyang alarm at 470 degrees Celsius. Alarm niya, tapos at 500 ilan yan? 500 plus, magkakaroon ng slowdown. Next, turbocharger vibration up to 60% lang. Pag sumobra na, kailangan na natin i-check yung turbocharger na yan. Mag-alarma na kasi yan. Bearing lube oil outlet temperature, kailangan di lumagpas ng 110 degrees Celsius. Cooling water outlet temperature, di lumagpas ng 92. Alarma na yan at 92. And then, mag-slow down or shut down na yan at 94 to 95. Air cooler water level, sa demister niya, kailangan 40%. And then, main engine turbocharger air cooler, cooling water outlet temperature, di pwedeng lumagpas ng 57 degrees Celsius. Pag lumagpas na yan, so maybe madumi na yung ating mainit na masyado yung hangin or ano ba siguro niya. Parang yung cooler may problem, mainit na yung cooler mo. Main engine turbocharger auxiliary systems. Double supply line pressure, supply line temperature, pag may mga set point yan. So, check na, nakikita naman natin sa table. Double filter differential pressure at 0.5 bars. Double service tank level, kung bababa na yung service tank mo, kailangan ng kargahan. Or check mo naman sa consumption, baka sobrang na yung consumption. Next, main engine turbocharger double service tank nag-overflow. So, may alarma din yan. So, here we have the main engine main bearings. So, may thrust bearing temperature sensor at 75 degrees Celsius. Main bearing temperature at 85. So, pag yung main bearing natin sumobra ng 85 degrees Celsius, hindi na maganda yon. So, maaaring masira ang ating bearing. So, baka yung cooling natin sa lube oil, kulang na yung cooling natin sa lube oil natin. Pag tumaas na yung main bearing natin. Pag main bearing, medyo importante na yan. Pag ganito, medyo mataas na, kung hindi ka sure, so slow down mo muna yung makina mo. Kung kaya mo, buksan mo, gumamit kang dalawang cooler, basta wag naman yung masyadong malamig, basta matanggal mo lang yung, ilan ba yung main bearing natin? 65 degrees Celsius ba yun? Or 55? 55? So, tingnan sa pinakahuli dito, main engine thrust bearing lube oil outlet temperature sensor at 60 degrees lang. So, bawal lumagpas ng 60. Usually naman yung langis, so
sa main bearing at sa thrust bearing, mas paras lang yan, iba lang yung dinaanan. So, mainit talaga sa main bearing. 25 degrees. Crank bearings. So, sa crank bearings natin, 85 degrees Celsius. Parehas lang sila ng ating main bearing. Yung kanyang high level alarm, high temperature alarm. Sa crosshead bearing naman, mas mataas siya konti sa ating main bearing. So, crosshead is 90 degrees. Yung kanyang high temperature alarm. So, pag mataas na yung langis, maaaring baka kulang yung langis mo or yung cooling mo mahina na yung cooling mo. So, check natin. So, pag ganun pa ng problema, baka may leaking na mula sa ating scavenge box, may leak na or may leaking na papunta sa ating langis. So, next, we have the main engine oil mist monitor. So, yung oil mist natin, kailangan mababa lang yung kanyang percentage, less than 40%. Pag umabot na ng 40%, yung oil mist na nadidetect niya, ang sensor natin, so magkakaroon na ng alarma. So, hindi natin, wag nating, kailangan natin yung oil mist na yan. Importante yan kasi pag yan tumaas, so delikado tayo sa explosion. So, pag nag-fail yung ating detector, so delikado din yan. So, di pwedeng mag-fail yan. So, pag nag-fail, check agad natin kung saan yung problem. Check the manufacturer's manual or usually naman yan, at pwede naman natin linisan yan. Baka madumi lang yung ating detector or kailangan lang talagang palitan. So, yun, oil mist. So, it may cause explosion. So, delikado itong oil mist na to. Kaya, kailangan working properly yung ating oil mist monitor. Okay, piston ring monitor. So, sa piston ring naman natin, 1, 0, low, 1, high. So, nag-high yung ating piston ring alarm. So, maari yung ating piston ring is mataas na yung wear niya or kailangan ng palitan or may problem sa ating piston ring kaya nag-alarm niya. Stern tube. So, malapit na matapos. Stern tube for bearing temperature. So, yung stern tube naman, doon banda yan sa dulo ng bulkhead papunta sa propeller. So, kailangan yung at aft stern tube natin, malamig lang yan kasi pag mainit na siya masyado, degrees, alarma na yan. So, hindi na maganda sa ating bearing. Masira yan. Baka yung dagat sa labas pwede nang pumasok sa loob na makina. Worst case, at hindi naman siguro nangyari yan. Okay. Stern tube differential pressure. So, kailangan mas mataas yung pressure natin sa stern tube kaysa sa pressure sa labas ng dagat. Kasi pag mas mataas pa yung dagat, yung pressure natin ng dagat, pwede pumasok yung ating dagat papunta sa ating stern tube o papunta sa ating sa loob ng barko. So, kailangan mas mataas yung pressure ng stern tube kaysa sa seawater. So, yan yung nag-prevent ng papasok ng ating seawater sa loob ng barko or sa ating stern tube or sa ating bearings. Okay, stern tube low gravity tank level. So, 40%. So, pag bababa na yung gravity tank ng ating stern tube, alarma na yan, kailangan ng kargahan. So, usually naman yan, mataas yan, nasa gitna ng tight glass, pero mataas pa rin, mataas na yan sa tangke. So, that's around 80% siguro. Stern tube high gravity tank level, low, so 40% low na yan, kailangan ng kargaan. Stern tube lube oil sump, temperature, mataas na yung temperature niya. So,
baka yung cooler niya, may problem sa cooler naman niya. Yung ibang stern tube, may cooling naman. So, kailangan din siguro linisan yung cooler. Stern tube double sump level, mababa na yung level ng stern tube mo. So, karga na. Double sump overflow, nag-overflow na. So, nasa builds na siya. So, bakit nag-overflow? Diba? So, check mo lang agad bakit nag-overflow. Or baka nagkarga ka, nakalimutan mo lang katayin. Kaya nag-overflow. Stern tube about contamination na stern tube serious damage. So, mag-alarma din siya. Propeller naman, actually, hindi nakasama sa makina to, pero since konektado pa rin, so, sama na natin. Propeller system, propeller servo oil pressure, mababa yung pressure 20 bar, or mataas yung pressure 50 bar. So, dapat nasa gitna lang yan yung ating servo oil pressure niya. Pag bumaba na kasi, baka hindi na niya propeller or rather, propeller to eh. Propeller servo oil pressure. Baka yung propeller mo is yung propeller mo is propeller servo oil temperature, mataas ang temperature, nag-alarma. So pag check mo bakit mataas ang temperature, baka kulang yung cooling or sorry naman ito, air cooled lang. Ano pa? Or kulang yung langis or yung boiler mo may problem na. So check lang. Overflow, oil tank level low, tank temperature. So yan, same lang. Steering gear, filter, madumi na. Kaya linisan, oil sump, temperature, mainit na. So cooling mo, may problem. Steering gear expansion tank, high level at low level. So hindi pwede na sa 95%. So bakit nag-overflow siya? Kung nag-overflow, low sa 95%, malapit na siya mag-overflow. Bakit yan? By tumaas. So, check mo. Kami nakalimutan lang. Steering gear oil sump, level low. Kung bababa na, alarma na yan para hindi mo makalimutan. So that's it, guys. Actually, marami pang iba pang alarms. Pero, tinakal lang muna natin yung most common na mga alarms natin sa main engine. Yung mga, especially yung shutdown and slowdown alarm. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, kailangan din natin kalimutan. So, I hope na marami kayo natutunan ngayon ating recording. So, I will send this recording into 2 parts, part 1 and part 2. So, please check na lang sa ating YouTube channel. Thank you very much, guys. Bye!